irrelevant na kahit na wala kaming kakayang pang-militar para labanan kayo, hindi kami susuko sa inyo at mamamatay kahit pa itong mag-trigger ng World War III, sabi niya. Ito kasi ang hirap dito sa mga dilawan na itong mga kababayan. Pag naglalabas sila ng statement, akala mo walang ginagawa ang administrasyon ni President Duterte. At feeling nila, pabor si President Duterte sa mga hakbang na ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero bago yung latest na update na yan mula mismo sa tanggapan ni Secretary Salvador Panelo. Kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya niyan. Ayun na nga no, mga kababayan, dito sa video to magre-react tayo sa ginawang statement ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. sa ginagawa ng mga Chino sa West Philippine Sea. Palibhasa, Senador Risa Hontiveros, re-electionist ka nga naman pala, kaya kailangan mong mag-ingay para maging relevant ka sa ating mga kababayan at marinig nila muli ang pangalan mo. Pero huwag kang mag-alala, Senador Risa Hontiveros. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ka na mananalo. Mga kababayan, pag-comment nga sa baba kung susuportahan nyo itong si Senador Risa Hontiveros sa parating na 2022 election. Para kung sakaling mapanood niya itong video to, makita niya na wala na sa kanya ang suporta ng taong bayan. Kaya naman, Senadora Risa Hontiveros, huwag kayong masyadong paepal. Huwag kayong mag-alala kahit hindi magsalita si President Duterte. Alam ni Secretary Locsin kung ano ang ginagawa niya. Para sa buong detalye mga kababayan, ito na ang napakagandang statement ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin. O lumipat naman po tayo, tama na muna yung coronavirus. Medyo mainit yung paksain. Diyan naman po sa pag-occupy ng mga maritime militia ships dyan sa West Philippine Sea. Si Secretary Delfin Lorenzana nung isang araw, nagbigay ng payag na yung pananatili ng mga maritime militias dyan sa lugar, sa Julian Felipe, nagpapakita na ang intensyon nito ng China, sakupin ang West Philippine Sea. Kaya si Secretary Lorenzana nagbigay ng kanyang pahayag na nagja-justify naman ng China yung kanyang pananatili. Sabi nila, sabi ng Chinese, wala naman daw dahilan para umalis. Sapagkat meron silang karapatan. Ang sinasabi po kasi nila, teka muna, matagal na kaming, hindi naman mga milisya yon, hindi naman mga military milisya o armado. Yun mga mangingisda. At nangingisda lang yon, matagal na, ilang dekada na kami dyan, ilang taon na yan. Amin talaga yan. Sabi naman ni Secretary Lorenzana, teka muna, yung 9 line claim nyo, wala naman talagang legal na basihan yan. Yung Pilipinas, talagang merong kasarinlan over the Kalayaan Islands. At merong sovereign rights na mag-exercise ng exclusive economic zone. Madalit sabi, pag sinabi mo exclusive, yung bansa lang na merong nun, ang pwedeng mag-develop, mangisda doon, at kunin ang lahat ng mga resources, kayamanan doon sa ilalim ng tubig. Kaya, sabi ni Secretary Locsin, teka muna. Alam nyo, hindi pa pwedeng ginagawa nyo, ha? Kaya, kailangan talaga, umalis na kayo dyan. Kaya nag-file sila ng diplomatic protest. Sabi niya, sabihin niya na gusto niyo sabihin. Pero gagawin din namin ang gagawin namin dahil ito'y aming karapatan. Irrelevant ito. Sabi niya, whether we possess commensurate military power, irrelevant na kahit na wala kaming kakayang pang-militar para labanan kayo, hindi kami susuko sa inyo at mamamatay kahit pa itong mag-trigger ng World War III, sabi niya. Sabi niya, it's not a bad outcome. Yung pagkabuhay, living, sabi niya, is overrated. Honor is all. Ibig sabihin, mas mahalaga yung karangalan. Oo nga naman, ano? Kaya sabi ni Secretary Delfin, umalis na kayo dyan.
Tayo tinanong naman tayo ng media, nakong kulit. Alas 11 ng gabi, pinapa-issue tayo ng statement. Sabi ko, bukas na lang. Naku, ayaw pumayag. Kaya naglabas po tayo ng statement. Ito ang posisyon natin yan. Sumasama po tayo sa tinig ng protesta at hindi pagsang-ayon ni Secretary Delfin Lorenzana at ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin doon sa paksain sa walang tama o legal na dahilan upang itong mga Chinese vessels ay manatili dyan sa Julian Felipe Reef. Hindi naman may pagkakaila na yung Julian Felipe Reef, which is approximately 175 nautical miles west of Bataraza, Palawan, nasa loob po nung binanggit natin sa inyo kaninang exclusive economic zone of the Philippines. Ito'y batay, hindi po ito batay sa akin. Batay po ito sa United Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS na tinatawag. And this is pursuant to the ruling by the Permanent Court of Arbitration. Ang ating bansa ay merong sovereign rights dun po sa area yon. At any intrusion thereof is deemed an intrusive and unacceptable act on those rights. Meron po tayong karapatan na mag-explore, mag-develop, kunin natin ang kayamanan dun sa area yon. Exclusive sa atin lang dapat yon. At anuman nagagawin ng anumang bansa o anumang tao, nasisirain mo yung karapatan na yon. Hindi po pwede yon, hindi natin tatanggapin yon sapagkat inaapakan mo ang aming karapatan. At alam po ninyo yung away dyan sa teritoryo nga. Ito naman pwede nating maayos, ma-resolve sa pamamagitan ng negosasyon sa lamesa. O kaya naman sa pamamagitan ng pagsunod sa batas internasyonal. At habang tayo po'y kumikilala sa makasaysayan, yung ating pong ties o cultural ties na tinatawag, yung po bang relasyon natin sa China, na ito naman habang sa tagal ng panahon, nagkaroon ng prutas ng magandang relasyon. Pero alam po niyo yung ginagawa nila dyan sa Julian Felipe Reef. Lumilikha ito ng lamat na hindi natin gusto. At dapat hindi rin nila gusto sapagkat ito'y maaaring maging mitsa ng mga ayaw nating pag-aaway ng dalawang bansa na sigurado ako, yung dalawang bansa na yan ayaw din namang ituloy sapagkat mas mapanganib yung mga kalakaran na ibubunga nito. Hindi lamang ito kagusto-gusto. Ito ay labag sa kapayapaan dyan sa Rio na yan. Kaya habang tayo po ay talagang ginagawa natin ang lahat upang mapalakas natin, mapabango ang relasyon natin sa China, sa pamamagitan ng iba-ibang aspeto ng ating lipunan, sa ekonomiya, sa sosyal, sa kultural. Itong lahat mong ito, habang ginagawa natin at habang nagpapasalamat tayo dun po sa ginagawa nilang pagtulong, dito sa ating pagpapadala ng kanilang mga bakunang libre, pagbenta sa atin, habang hindi nahihirapan tayo dun sa Western pharmaceuticals, ito po'y hindi nangangahulugan na tayo tatahimik. Gusto po nating sa ating pong payag, sabi natin, let it be clear to all countries of the world that we are protective, fiercely protective of ours, even as they are protective of their own sovereignties. We can negotiate on matters of mutual concern and benefit, but make no mistake about it, our sovereignty is non-negotiable. Hindi po pwedeng pag-usapan pagdating sa sovereignty. Hindi po tayo papayag. Sa ibang aspeto, mag-usap tayo yung magkakabigay ng mga
benefit sa atin. O ito namang si kaibigan natin to, Roberto Tiglao. Maraming mga column to na we agree. In fact, mga 98% agreeable tayo sa mga sinusulat. No? Pero itong portion na ito, mawalang galang na Bobby Tiglao, ngayon lang ako medyo, hindi naman ako kukontra. Bibigyan lang kita ng posisyon ko bilang abogado. Kasi ang sabi mo, mali yan. Mali ang posisyon ni Secretary Delphine Lorenzana. And effectively, you're saying na mali rin si Secretary Locsin. At ito naman, sinulat mo ito bago ako naglabas ng aking posisyon. Okay, ang pinakapunto mo, hindi naman pinag-uusapan ng sovereignty rito sovereign rights. Ang sinasabi mo, merong diferensya, may kaiba ng sovereignty sa sovereign rights. At nagbigay ka pa ng example Parang ano yan usufruct, right to use a property which you do not own. Yung mga yon, area yon, inaangkin ng Vietnam, inaangkin ng China. Tayo naman binigay lang tayo ng exclusive economic rights. Ibig sabihin, sovereign rights, hindi sovereignty pinag-uusapan. Bobby, ito naman sabihin ko sa iyo. Pareho din yon. You know why? I'll tell you why. Habang may difference, pero yung binigay mo example, usufruct, right to use. Binigyan tayo ng karapatan na gamitin. Okay? Kunin natin ang kayamanan doon. Tayo lang.